Nitong nakaraan lang, sinabi kong best gaming phone so far ang Red Magic 9 Pro. Pero sinabi ko rin na may naaamoy ako at mag-antay kayo dahil eto na yung mas hihigit pa na Red Magic 9S Pro na gamit ang pinakamalakas na chip ng Qualcomm ngayon for Android na overclock Snapdragon 8 Gen 3. Kamusta yung performance? Meron bang improvements? Okay na ba yung thermals? Pag-uusapan natin after mong mag-subscribe. Almost 400k subs na tayo. Maraming salamat. Hindi namin sasayangin yan at asahan nyo na marami pa kaming gagawing videos. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, click nyo na yan. Join our membership na rin for extra perks at follow nyo na rin kami sa Facebook para sa mas marami pang tech updates. Okay, so bago tayo mag-start, sabihin ko lang na sa video na to, magfo-focus tayo sa mismong gaming performance. Kasi almost same lang talaga to sa Red Magic 9 Pro. Yung overclock chipset lang talaga yung bago dito at konting changes din sa design. So, papasadahan lang natin saglit yung ibang mga aspeto at kung gusto mo ng mas detalyadong video para doon, pwede mo rin panoorin yung review ko sa Red Magic 9 Pro. So, mabilisan lang, ito yung itsura kumpara sa kulay white na Red Magic 9 Pro natin. Kita nyo naman, same sharp looking design, flat aluminum frames, flat back panel na walang camera bump, transparent design na may konting text. This time, 9S na yung nakalagay, tsaka leading version ng 8 Gen 3. Tapos, syempre, andyan pa rin yung built-in 22,000 RPM fan, may RGB lighting pa rin, bilog na power button, dedicated game space switch, at responsive na shoulder triggers. Yung display parehong-pareho sa 9 Pro, sobrang goods pa rin for gaming. Nasa ilalim pa rin ng display yung selfie cam, no notch, no punch hole, walang sagabal, at naka full screen display pa rin tayo. Sobrang nipis ng side bezels, 120Hz refresh rate, and 960Hz na touch sampling rate. So, very smooth and very responsive pa rin sa bawat pindot natin. Up to 1600 nits of peak brightness. Hindi ako nakulangan dyan, mapa indoor or outdoors. Yung timpla ng kulay out of the box, ganun pa rin. Sinobrahan nila sa tingkad para maging mas immersive, pero pwede naman natin niyang iset sa standard preset para mas natural looking. And by the way, sa mga mahilig mag-Netflix dyan, good news din kasi unlike sa Red Magic 9 Pro na naka-Widevine Security Level 3 lang out of the box, well, in-update naman nila yon to Widevine L1, pero dito, naka-Widevine L1 na kaagad pagbukas mo, so wala na kaagad problema. Speakers, ganun pa rin. One of the best sounding speakers sa mga smartphones ngayon at malinaw mo talagang maririnig yung mga details sa nilalaro mo like footsteps and gunshots. At para sa mga seryosong gamers talaga natin dyan na gumagamit ng wired headset, meron pa rin tayo dyang headphone jack. Red Magic OS based on Android 14. Simpleng interface lang to. Malinis. May isang naka-install lang na Booking.com. Not an issue naman. Years of software support, i-confirm pa natin sa Red Magic, pero tinest ko yung latest security patch dito sa Red Magic 9 Pro at May 2024 yung latest dito, which is not bad naman pero definitely needs improvements pa rin. Camera performance, ganun pa rin. Same sensors pa rin yung ginamit. So kung may improvements man dito, nasa software side lang. Of course, alam nyo na rin naman na sakit na ng Red Magic yung Boma Labs na selfie camera. Yung photos na sosolusyonan or na-enhance pa through software, pero yung videos, OLEDs talaga. Pero ang good news naman, decent yung camera sa likod. Ito yung ilang mga photos na nakuha namin. Tapos pagdating naman sa videos, kaya hanggang 8K 30, 4K 60 meron din at para mag-match dito sa YouTube video natin, ito naman yung 4K 30 with stabilization. Ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Red Magic 9S Pro hanggang 1080p 30fps. Hindi kagandahan kasi under-display yung camera. Hindi rin nila binago yung battery. Malaking battery pa rin. 6,500 mAh battery yan na mas malaki kumpara sa 5,500 ng ROG Phone 8. Pero in terms of optimizations, malaki-laking improvements pa ang kailangan gawin ng Red Magic. Ito yung screen on time na nakuha ko sa PC Mark battery test at mababa to para sa ganitong kalaking battery. Well, sa personal na paggamit ko, hindi naman madaling malobat at goods naman sa isang buong araw na gamitan kung hindi ka maglalaro ng games. Pero kumpara sa ROG na may mas mababa pang battery, malaki-laki pa ang pwedeng ma-improve dito. Yung charging time ang mabilis at wala akong reklamo. 80 watts yung charging speed at from 10%, 37 minutes lang ang inabot
umabot para punuin yung 6,500 mAh cell, so sobrang bilis din. At ngayon tapos na tayo sa ibang mga aspeto, pag-usapan na natin yung mismong gaming performance. Para muna sa mga gaming features, andyan yung very responsive na shoulder triggers. Walang issue yan unlike sa ROG Phone 8. May RGB lighting pa rin yan at meron din sa likod. May dedicated game space switch pa rin. Pwede pa rin nating ikabit sa mga external displays para sa console mode. At syempre meron pa rin bypass charging para sa magdamagang laruan natin. Sa chipset naman, again, ginamit nila dito ngayon yung overclock version ng Snapdragon 8 Gen 3. Ito yung pinakamalakas ng Qualcomm ngayon for Android phones at ito rin yung version na ginamit sa Samsung Galaxy S24 Ultra. RAM and storage, mga pinaka rin, hanggang 16 gigs na LPDDR5X at hanggang 512 gigs na UFS 4.0 storage. At dahil dyan, eto na ngayon yung number 1 sa Antutu benchmark. Pero hindi naman ganun kataas yung lamang kumpara sa Red Magic 9 Pro. Sa actual testing ko, nasa 2.1 million lang din at lamang lang ng 15 to 20,000 points kumpara sa Red Magic 9 Pro and ROG Phone 8. Eto naman yung na games na tinest namin at iisa-isahin natin. Una muna sa mga less demanding games, Mobile Legends, ultra na rin kaagad yung available at dito, kahit nakaset lang sa balance mode yung performance profile ng phone, syempre walang problema. 118 yung average FPS at take note na pwede pa rin nating iset sa Rise mode yung performance profile, so very smooth lang dito at walang naging problema sa temperature. Sa Call of Duty Mobile, available yung sagad na graphics at frame rates, pero kapag sinagad natin sa ultra yung frame rates, bababa ng medium yung graphics at syempre yan din yung pinili ko. 118 FPS on average sa multiplayer mode at 90 FPS din sa Battle Royale, so very smooth din pareho at wala rin problema pagdating sa temperature. Wild Rift, ganun din, 120 FPS on average tapos hindi rin nag-init. Sa mga naglalaro ng PUBG, available din dito yung 120 FPS mode. No problem sa thermals, 120 FPS on average at minamanilang din, so check naman natin yung mga graphic intensive games. Una muna sa highest settings ng Genshin, 60 FPS mode, 60 FPS din yung nakukuha natin on average. Sa mga naglalaro ng Genshin dyan, hindi kayo bibiguin itong 9S Pro. Sobrang smooth dito, tapos pagdating naman sa thermals, after 30 minutes of gaming, umabot tayo dyan ng 46 degrees, na mainit na rin at kailangan na ng cooler. At mamaya abangan nyo yung phone cooler na talagang nagpababa sa temperature nito at sobrang kinagulat ko. Wuthering Waves, sinagad din namin yung graphics at mukhang limitado pa to sa 45 FPS at nakuha naman namin yung max. 45 FPS din on average. Kayang-kaya at nag-iinit pero hindi naman sobra. Sa Farlight 84 naman, pinarioritize ko rin yung frame rates. So naka HD graphics, extreme frame rates tayo. At eto medyo weird lang kasi 3 games yung ginawa namin. Sa unang game nakaset lang sa balance yung performance profile at umabot kami doon ng 47 degrees na mas mainit pa sa Genshin. Pero sa second and third games, sinet namin yung performance profile sa Rise at dito umabot lang ng 44 degrees yung temperature, so mas maigi pa kung ganito na lang yung settings nyo. Sinubukan din namin yung solo leveling Arise, 30 minutes din namin nilaro to at max settings at grabe tong game na to kasi umabot din tayo ng 50 degrees dito. Sobrang bigat din pala niyan at max settings, so mainit na rin talaga yung phone natin dyan at hindi na rin komportable sa kamay. Last game natin ang Call of Duty Warzone. Alam nyo naman na bago lang to at hanggang ngayon hindi pa rin ganun ka-optimize at eto rin yung pinakamabigat sa mga games na natest namin. Makikita nyo dito na very inconsistent at matindi yung pagtaas at pagbaba ng frame rates natin dyan. Kahit na flagship gaming phone yung gamit natin ngayon. At after 17 minutes of gaming, patapos na yung second game namin, biglang nag-restart itong Red Magic 9S Pro. Hindi kinaya yung init dito sa Call of Duty Warzone at syempre, kinuha ko rin kaagad yung temperature nung nag-restart at nakita kong umabot din to ng 53 degrees. Sobrang init na talaga niyan. So, para sa mga hardcore gamers natin dyan, kung alam mo naman na demanding yung game na lalaruin mo at balak mo ring maglaro ng matagal, parang awa mo na gumamit ka ng phone cooler kasi nakakapaso na yung 50 degrees at hindi na talaga komportable sa kamay. So, kahit na alam naman natin na mabisa yung built-in 22,000 RPM fan ng Red Magic, kailangan pa rin talaga tong suportahan ng phone cooler. At tiyempo naman na meron din ako nung latest phone cooler ng Red Magic na
talagang kinagulat ko yung resulta. Ito yung Red Magic Cooler 5 Pro. Nilagay ko to sa bandang chipset ng phone, tapos sinigurado ko na lang na hindi rin matatakpan yung air intake ng built-in fan. Sinubukan ulit namin ang Call of Duty Warzone. Parehong settings lang, pareho lang din ng room temperature, at nakakagulat kasi from 53 degrees kanina na bigla pang nag-restart, naging 35 degrees na lang yung maximum temperature nung ginamitan na ng cooler. Hindi ako makapaniwala kasi first time kong makakita ng ganitong kalaking improvement sa paglagay lang ng phone cooler. Yung mga natest ko kasi dati, usually 3 degrees lang yung binababa. So, let me know sa comments kung may iba pang mga coolers na ganito rin o normal na lang ba to sa panahon ngayon. Pero para mas makasiguro pa ako, nag-test pa ako ng isa. Since umabot din ng 50 degrees yung solo leveling game test natin kanina, nilaro ulit namin. 30 minutes of gameplay ulit at confirmed na nakakatulong talaga yung cooler dahil from 50 degrees, naging 37 degrees na lang yung nakuha kong max temperature dito. So, kung susumahin yung gaming performance nito, number 1, hindi siya nag-iinit sa mga less demanding games like ML, CODM, PUBG at Wild Rift. Kahit pa naka 120 FPS mode tayo. Number 2, kayang-kaya niya rin talaga yung mga graphic-intensive games at highest settings. Umiinit pero mataas yung frame rates na binibigay sa atin. At number 3, take note na sa isang game lang talaga to nag-restart. Baka kasi eto lang yung tumatak sa isip nyo. So, ulitin ko lang na sa COD Warzone lang talaga nangyari yon, na alam naman nating hindi pa pulido at hindi yan nangyari sa 30-minute gameplay ng Genshin, Farlight at solo leveling. Hindi naman sa dinedepensahan ko ang Red Magic. Pinakita ko rin naman kanina na umiinit talaga kapag demanding yung game. So, number 4, kung bibili ka nito, kailangan mo rin ito. Well, yes, pwede mo ring ibaba yung settings ng mga games para hindi gaanong mag-init, pero mawawala na yung point ng pagbili mo ng high-end gaming phone kapag ganon. So, eto yung solusyon. Kailangan talaga natin ng phone cooler para ma-maximize natin yung full performance at full potential ng phone without worrying na baka nga mag-overheat. Okay, so ngayon din ang global launch nitong Red Magic 9S Pro. Wala pa akong balita kung magkano dito sa Pilipinas at kung kailan magiging available sa official stores nila sa parehong Shopee at Lazada. So, check nyo na lang din yung description kasi ilalagay ko dyan yung links kung saan pwedeng mabili kapag available na. Para sa mga bagay na panlaban itong 9S Pro, unang-una syempre yung performance. Again, ito yung pinakamalakas na Android gaming phone ngayon, at least sa Antutu benchmark score. Solid display para sa mga gamers, very smooth and very responsive, solid speakers, panalong gaming features like game space switch, built-in cooling fan, at wala ring issue yung shoulder triggers. Andyan din yung fast charging natin, bypass charging meron, at ang ganda rin kasi ng design ng mga Red Magic phones. Now, yung mga cons sa device na to ay same lang din naman sa Red Magic 9 Pro at sa mga previous Red Magic phones. Hindi maganda yung selfie camera. Main camera is on par lang sa mga mid-range phones. Walang official IP rating dahil nga sa built-in fan. Hindi kagandahan yung battery performance. At tulad nga ng nakita nyo kanina, umiinit din to ng sobra sa mga most demanding games like Call of Duty Warzone. So again, huwag nyong kalimutang bumili ng phone cooler para dito. Marerecommend ko ba to? Sure, kung gusto mo talaga yung most powerful Android phone ngayon, pero real talk lang, kung usapang praktikalan, mas okay kung aabangan nyo na lang mag-sale yung Red Magic 9 Pro. Sigurado kasing bababa yung presyo nun dahil dito, so kung makakakuha kayo nun for around 30 to 35k, sobrang panalong deal nun para sa mga gamers, lalo na't hindi rin naman talaga ramdam yung konting difference dito sa 9S Pro. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung nakatulong tong video, subscribe. Links kung saan pwedeng mabili yung phone and yung phone cooler natin, nasa description lahat. Kung naghahanap ka ng kakaibang smartphone experience, click mo lang to, at para naman sa best phones ng 2024, click mo lang to.